Pagkabigo. Isa kang talunan. Isang sigaw iyon ng anak kong si Evan sa akin, sa asawa niyang si Sarah, na nakatayo sa tabi niya, sa gitna ng Mother's Day sa harap ng lahat ng bisita sa isang eleganteng restaurant. Ang kanilang malupit na pagtawa ay pumuno sa hangin habang ako ay nakaupo doon, tila natalo, parang ang kawawang lola na inaakala nilang ako. Ngunit ang hindi nila alam ay sa loob ng aking bag, mayroon akong maliit na gintong sobre na magbabago ng lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Sa isang kalmadong nakagulat maging sa sarili ko, dahan-dahan kong inilipat ang aking maliit na regalo sa ibabaw ng salamin na mesa. Tiningnan ito ni Sarah nang may paghamak at bumulong, ano na naman ito? Isa na namang walang kwentang pagtatangka mo para humingi ng atensyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kalupitang iyon na nakita ko ng paulit-ulit, ang tingin na nagpapadama sa akin na isa akong nakakainis na insekto na kailangan nilang tiisin. Ang ibang mga bisita ay nanonood sa amin ng may kakaibang kuryosidad, naghihintay sa isa pang palabas ng pagkapahiya ng pamilya. Ngunit nang idilat ko ang aking labi at magsimulang magsalita, sa isang tinig na kasing kalmado ng yelo, nagsimulang gumapang ang takot sa kanilang mga mukha. Ipaliwanag mo sa asawa mo kung bakit mawawala na ang US dollars 1,000 na buwan ng allowance na natatanggap mo sa loob ng susunod na 5 minuto, sabi ko, habang direktang nakatingin sa mga mata ni Evan. Ang aking tinig ay napakakalmado na brutal itong sumasalungat sa unos na aking ilalabas. Ipaliwanag mo sa mga biyenan mo na sina Edward at Francis kung bakit mawawala ang US dollars 2 milyong mansyon kung saan sila nakatira at ang 3 mamahaling kotse sa garahe bago matapos ang desert na ito. Ang mapanuyang ngiti ni Sarah ay unti-unting naglaho na parang nakarinig siya ng isang bagay na ayaw iproseso ng kanyang utak. Si Evan naman ay nanigas ng lubusan, ang kanyang tinidor ay nakabitin sa ere bago pa man niya ito mailapit sa kanyang bibig. At ipaliwanag mo sa partner mo na si Daniel kung bakit mamamatay na ang kumpanyang akala mo ay sa iyo bago pa tayo umalis sa restaurant na ito. Patuloy ko, tinatamasa ang bawat segundo ng kanilang lumalaking pagkalito. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, nararamdaman ang bawat mata sa restaurant na nakatuon sa akin. Doon nagsimulang makita ang tunay na takot sa kanilang mga mukha. Namutla si Evan na parang nakakita ng multo. Nawalan ng kulay ang kanyang mga pisngi at nagsimulang manginig ang kanyang mga labi nang hindi napapansin. Binitawan ni Sarah ang kanyang baso ng alak, ang pulang likido ay kumalat sa puting tela ng mesa na parang dugo sa niebe habang siya ay bumubulong ng hindi maintindihan. Ang ibang mga bisita ay ganap na natahimik, lumikha ng katahimikan na napakakapal na parang puputulin ng kutsilyo. Nagsimulang manginig nang nakikita ang mga kamay ng aking anak habang siya ay nauutal sa isang basag na boses. Ina! Ina, anong pinagsasabi mo? Wala kang hawak. Pinagkakakitaan ka namin sa loob ng maraming taon. Nabubuhay ka sa awa namin, sa US dollars 500 na ipinapadala namin bawat buwan para mabuhay ka sa marumi mong maliit na bahay. O, mahal kong anak, sagot ko na may ngiti na hindi ko na naipakita sa loob ng mga dekada. Isang ngiti na naglalaman ng mga taon ng tahimik na sakit at masusing pagpaplano. Sa tingin ko, oras na para makilala mo ang tunay na Demaris. Ang aking mga salita ay lumutang sa hangin na parang isang hatol kamatayan, at nakita ko ang takot na nagsimulang kumapit sa kanilang mga kaluluwa nang mapagtanto nilang may isang napakalaking bagay na magbabago magpakailanman. Ang gintong sobre ay naglalaman lamang ng maliit na bahagi ng kung ano ang darating. Ang mga orihinal na titulo ng lupa para sa mansyon kung saan sila nakatira, na pinirmahan sa aking pangalan 15 taon na ang nakalipas. Ang mga titulo para sa 3 Mercedes-Benz na kotse na kanilang minamaneho na parang kanila, binili gamit ang aking pera at nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan sa pamamagitan ng mga shell company. At ang pinakamadurog na bahagi, ang mga dokumento na nagpapatunay na ako ang tunay na may-ari ng 80% ng kumpanya ng konstruksyon na akala nila ay itinayo nila sa sarili nilang pagsisikap at talento. Imposible, bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay basag habang binabasa ang mga dokumento gamit ang mga kamay na nanginginig na parang dahon sa hangin. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo na hindi ko pa nakita noon. Ito ay dapat peke. Nakatira ka sa marumi mong maliit na bahay sa mahirap na kapitbahayan, nagmamaneho ng lumang kotse na naglalabas ng kakaibang ingay. Namimili ka ng mga segundamanong damit sa flea market.
Ang kanyang perpektong mundo na itinayo sa mga kasinungalingan at kapalaluan ay nagsimulang gumuho sa harap ng kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang kawawang lola na kanyang kinukutya sa loob ng maraming taon ay isa palang bilyonaryo na nagmamasid sa bawat kilos niya, bawat pagtataksil, bawat kalupitan. Ngunit nagmamadali ako sa kwento ng perpektong paghihiganti. Upang lubos mong maunawaan kung paano ako nakarating sa sandali ng matamis na hustisya, kung saan nakita ko ang ganap na takot na nakasalamin sa kanilang mga mata. Kailangan kitang dalhin pabalik 6 na buwan sa sandaling ginawa ko ang pinakamatalinong desisyon sa aking buhay, upang maging ang hindi nakikitang babae ng sarili kong pamilya. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay eksaktong kung ano ang ipinapakita ko. Isang 64 taong gulang na lola na namumuhay ng isang tila simple at mahinhing pamumuhay. Ang aking pang-araw-araw na gawain ay nahuhulaan, tulad ng isang Swiss watch. Tuwing umaga, gumigising ako ng 6 oras sa aking maliit na 2 kwartong bahay sa Oakwood District, nagtitimpla ng itim na kape sa isang lumang coffee pot na binili ko sa flea market, at umuupo sa aking kupas na armchair upang magbasa ng dyaryo habang nakikinig sa balita sa aking antigong radyo. Ang aking bahay ay sadyang mapagkumbaba, may mga dingding na kulay cream na nangangailangan ng bagong pintura, at mga kagamitan na binili ko ng segunda mano, gumagana, ngunit mukhang kupas na mula sa taon ng paggamit. Ang aking refrigerator ay puno ng mga litrato ng pamilya, kung saan ako laging nakangiti sa tabi ni Evan at Sarah na parang ang perpektong lola na walang pasubaling nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang mga litratong iyon ay sumasakit sa akin sa tuwing nakikita ko sila, dahil nagpapakita sila ng isang kaligayahan na wala na sa katotohanan. Ang aking anak na si Evan ay 42 taong gulang at tila ang matagumpay na lalaki na lagi niyang pinapangarap na maging. Matangkad na may perpektong suklay na itim na buhok. Palagi siyang nakasuot ng mamahaling suit na ipinare sa mga Swiss watch na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sahod ng isang karaniwang tao. Nagmamaneho siya ng bagong pilak na Mercedes-Benz, nakatira sa isang mansyon sa eksklusibong Beacon Heights neighborhood, at ipinagmamalaki ang pagiging tagapagtatag ng Herrera Construction, isang kumpanya na di umano iitinayo niya sa kanyang talino at determinasyon. Si Sarah, ang aking 38 taong gulang na manugang, ay ang perpektong kahulugan ng isang trophy wife. Platinong blonde na may buhok na umaabot sa kanyang baywang, palaging perpekto ang acrylic nails at koleksyon ng mga designer dresses na nagbabago kasabay ng panahon. Ang kanyang mga labi ay permanente ng pinalaki sa botox, ang kanyang mga kilay ay perpektong hugis sa microlading, at hindi siya umaalis ng bahay nang walang makeup na inaabot ng mahigit 1 oras para ilapat. Nagmamaneho siya ng pulang Mercedes-Benz na ibinigay ni Evan sa kanya bilang regalo sa kaarawan niya. At ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagitan ng SP, eksklusibong gift, at mga luxury store sa pinakamahal na mall sa lungsod. Ang mga magulang ni Sarah, sina Edward at Francis, ay nakatira kasama nila sa mansyon. Si Edward ay isang 65 taong gulang na lalaki na maagang nagretiro, dahil sa kabaitan ni Evan, na nagbigay sa kanya ng magandang trabaho sa kumpanya ng konstruksyon. Si Francis, 62, ay nag-aalaga sa hardin ng mansyon at nagluluto para sa buong pamilya. Pareho nilang tinatrato si Evan na parang siya ang tagapagligtas ng pamilya, ang perpektong manugang na nagligtas sa kanilang anak mula sa isang buhay ng pagiging pangkaraniwan. Tuwing linggo, relihiyoso, bibisita ako sa mansyon para sa tanghalian ng pamilya. Darating ako sa aking maliit na puting 2010 na kotse, na naglalabas ng kakaibang ingay habang umaakyat sa matatarik na burol patungo sa Beacon Heights. Palagi akong nagdadala ng homemade dessert na inihanda ko gamit ang aking sariling mga kamay, chocolate cakes, coconut flan, o oatmeal cookies. Ang aking mga regalo ay tinatanggap ng maisapilitang ngiti at mga nakakababa ng dignidad na komento tulad ng, "Naku, hindi mo na sana ginawa, Obi, ang sweet mo naman, palagi kang maalalahanin." Ang dinamika ng pamilya ay napakalinaw mula nang pumasok ako sa pintuan. Ako ang pangalawang pinakamababang bisita, ang kawawang lola na umaasa sa kabaitan ng kanyang matagumpay na anak. Upo nila ako sa pinakahindi komportabling upuan sa silid kainan, sasaluhan ako sa pinakalumang mga plato, at ang aking mga opinyon ay hindi pinapansin o isinasantabi ng may kaba na pagtawa. Palaging nakakahanap si Sarah ng mga banayad na paraan upang ipaalala sa akin ang aking lugar sa hierarkiya ng pamilya. "Damaris, kumusta ka sa mga gastusin sa bahay?"
Tanong niya na may peking pag-aalala habang hinihiwa ang kanyang imported steak. Sana sapat na sa iyo ang $500 na buwanang ipinapadala ni Evan. Alam namin na mahirap mag-ipon sa edad mo. Ang kanyang mga komento ay laging may kaunting ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, ang ekspresyon na ginagamit niya kapag gusto niyang gawin akong maliit at nagpapasalamat. Si Evan naman ay nagkaroon ng ugali na kausapin ako na parang isang bata na nangangailangan ng simpleng paliwanag upang maunawaan ang mundo. Ina, kailangan mong maunawaan na ang pagpapanatili ng bahay na ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ang buwis sa ari-arian ay $8,000 bawat taon, hindi pa kasama ang maintenance, kuryente, at pagkain para sa 5 tao. Gumagawa kami ng malaking pagsisikap upang matulungan ka sa $500 na iyon bawat buwan, ngunit kung minsan ay mahirap balansihin ang aming sariling mga pangangailangan sa iyo. Ang talagang pumunit sa aking puso ay ang makita kung paano sila nakabuo ng isang perpektong salaysay, kung saan sila ang mga mapagbigay na bayani at ako ang nagpapasalamat na nakikinabang. Madalas bumisita sa bahay si Daniel, ang kasosyo sa negosyo ni Evan, upang pag-usapan ang mga negosyo at palagi nila akong ipinakikilala bilang ina ni Evan na nabubuhay sa napakaliit na pensyon, ngunit tinutulungan nila dahil ang pamilya ang pinakamahalaga. Si Daniel ay isang 45 taong gulang na lalaki, kalbo na may malaking tiyan na sinisikap niyang itago sa pamamagitan ng mamahaling vest. Mayroon siyang paraan ng pagsasalita na nagbubunyag ng kanyang mahirap na pinagmulan, ngunit nagtagumpay siyang magpakita ng isang imahe ng kagandahan na mas nakakatawa kaysa nakakukumbinsi. Palagi siyang nagsasalita sa akin sa espesyal na paghamak na nakalaan para sa mga matatanda. Gras Diaris, anong ligaya na makita ka. Palaging sinasabi ni Evan sa amin kung gaano siya kagalak na kaya kanyang alagaan sa iyong katandaan. Ang mga linggo ay naging isang ritual ng banayad, ngunit patuloy na pagkapahiya. Pagkatapos ng tanghalian, habang ang mga lalaki ay nagretiro sa study upang pag-usapan ang negosyo sa ibabaw ng $500 na bote ng whiskey, kinaladkad ako ni Sarah sa kusina sa ilalim ng palusot na pagtulong sa paghugas ng mga plato. Doon niya ipinakita ang kanyang tunay na katangian, kung saan tinanggal niya ang maskara ng magalang na manugang at sinabi sa akin kung ano talaga ang iniisip niya tungkol sa akin. Diaris, sa tingin ko, oras na para mag-usap tayo ng tapat, sinabi niya sa akin noong isang partikular na malupit na linggo habang naghihilamos ng kristal na baso ng may dramatiko at maingat na paggalaw. Ikaw ay tumatanda na at sa totoo lang ang lingguhang pagbisita na ito ay nagiging pabigat na para sa ating lahat. Si Evan ay nagtatrabaho ng husto sa buong linggo. Ang linggo ay ang kanyang tanging araw na walang pasok at ang pagkakaroon ng alalahanin tungkol sa pag-i-entertain sa iyo ay nagiging nakakapagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay malapit nang magbago magpakailanman dahil ang hindi nila alam ay ang tunay na Demaris ay nagmamasid, nagtatala at naghahanda para sa pinakamatalinong galaw sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang pagbaba sa spiral ng lalong nagiging detalyado at malupit na pagpapahiya, na parang nagpasya na silang hindi na kailangang magpanggap pa sa akin. Si Evan at Sarah ay nagsimulang ipakita ang kanilang tunay na paghamak ng walang filter o pagkukunwari. Bawat linggo ay naging isang bagong pagkakataon upang ipaalala sa akin kung gaano ako kaliit sa kanilang perpektong buhay. Ang unang tanda na mayroong nagbago ng husto ay dumating isang linggo noong Pebrero nang ako ay dumating sa mansyon, tulad ng dati dala ang aking homemade carrot cake at ang aking puno ng pag-asa ng ngiti. Binuksan ni Sarah ang pintuan suot ang isang pink tracksuit na nagkakahalaga ng higit sa aking buwanang upa at hindi niya man lang sinubukang magpanggap na masaya siyang makita ako. Oh, nandyan ka na, sabi niya na mailabis na pagbuntong hininga, na parang ang aking presensya ay isang malaking abala na nakalimutan niyang kailangan niyang tiisin. Hulaan ko, patuloy niya habang nakatingin sa cake box sa aking kamay ng maihalatang pagkamuhi. Isa na naman sa mga gawa mo sa bahay. Damaris, sinabi na namin sa iyo ng libu-libong beses na mayroon kaming personal chef. Hindi namin kailangan na magdala ka ng mga bagay na iyan. Ang salitang ibagay ay lumabas sa kanyang bibig na parang naglalarawan siya ng radioactive waste. Bukod pa rito, si Francis ay nasa diet na inutos ng doktor. Si Edward ay diabetic. At pinapanood ko ang aking figura. Literal, walang sinuman sa bahay na ito ang kakain ng inihanda mo. Ngunit hindi siya tumigil doon.
Dinala niya ako sa kusina at sa harap mismo ng aking mga mata, inihagis niya ang aking cake diretso sa basurahan nang hindi man lang binubuksan ang kahon. Mas mabuti na huwag na tayong magsayang ng oras sa pagpapanggap na may susubok, idineklara niya habang hinuhugasan ang kanyang mga kamay na parang hinawakan niya ang isang bagay na marumi. Sa totoo lang, Diaris, sa tingin ko, oras na para tanggapin mo na tapos na ang mga araw mo bilang kapakipakinabang sa kusina. Si Evan naman ay nagkaroon ng bagong estratehiya upang ipakita ang kanyang pagiging mas mataas. Patuloy niyang pinag-uusapan ang pera, palagi sa mga termino na nagpapadama sa akin na ako ay isang pulubi. Sa panahon ng mga tanghalian, nagsimula siyang hayagang pag-usapan ang mga gastusin sa bahay, binibigyang diin ang napakalaking halaga na tila nagpapabigat sa kanya. Ang buwan ng pool maintenance ay nagkakahalaga sa amin ng $1,200, i-anunsyo niya habang hinihiwa ang kanyang imported salmon. Ang hardinero ay 2,000 bawat buwan ang katulong. Isa pang 1,500, hindi pa kasama ang gasolina para sa 3 kotse, na madaling umabot sa $800 bawat linggo. Pagkatapos ay titingnan niya ako ng diretsyo sa mata at idadagdag, kaya, ina, umaasa akong naiintindihan mo kung bakit tayo minsan nahuhuli sa iyong allowance. Ang $500 ay maaaring hindi mukhang malaki sa iyo, ngunit para sa amin ay kumakatawan ito sa isang tunay na pagsisikap kapag mayroon tayong napakaraming fixed expenses. Ang malupit na kabalintunaan ng kanyang mga salita ay tumusok sa akin na parang mga sibat, dahil alam niyang mabuti na ang $500 ay hindi maliit na halaga para sa isang taong tila nabubuhay sa isang maliit na pensyon. Si Sarah naman ay nagpakadalubhasa sa sining ng pagkapahiya sa lipunan. Nagsimula siyang mag-imbita ng kanyang mga kaibigan mula sa tennis club sa aking mga pagbisita tuwing linggo, tila upang ipagyabang ang kanyang perpektong buhay. Ngunit talagang ginagamit ako bilang halimbawa ng kung ano ang hindi nila gustong maging. Mga babae, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang aking biyenan, sabi niya na may peking ngiti habang ako ay nakaupo sa pinakalumang sofa sa sala. Si Darius. Siya ay isang napakatapang na babae, hindi ba? Nakatira siya ng mag-isa sa isang napakasimpleng maliit na bahay at nagtitiyaga sa napakakaunting pera. Sinusubukan naming tulungan siya hanggat maaari, ngunit alam ninyo kung paano iyon. Hindi mo malulutas ang buhay ng lahat para sa kanila. Ang kanyang mga kaibigan, mga babaeng nasa pagitan ng 35 at 40, lahat ay may parehong mukhang hinila ng plastic surgery at parehong inensayong tawa. Ay titingnan ako na maihalo ng awa at pagiging mas mataas na nakalaan para sa mga hindi gaanong maswerte. Nako, ang kahanga-hanga, sabi ng isa sa kanila, isang redhead na may malinaw na extensions na nagngangalang Samantha. Hindi ako mabubuhay nang walang aking Mercedes, aking mga bakasyon sa Europa, aking mga beauty treatment. Nakakabighani kung paano nagkakasya ang mga matatanda sa napakakaunti. Ang pagpapahiya sa lipunan ay lumala nang sinimulan nilang bigyan ako ng mga gawaing bahay sa panahon ng aking mga pagbisita. Demaris, dahil nandyan ka, maaari mo ba akong tulungan linisin ang mga bintana ng sala? Tanong sa akin ni Sarah na may matamis na panlilinlang. Si Francis ay abala sa pagluluto at sa totoo lang, sa edad mo, kailangan mong manatiling aktibo upang hindi ka maging kalawangin. Bibigyan nila ako ng lumang basahan at murang cleaning spray habang sila ay nakaupo umiinom ng mga imported cocktails at nagtatawanan tungkol sa mga tsismis mula sa country club. Ngunit ang huling dayami ay dumating noong 1 linggo noong Marso nang magpasya silang ayusin muli ang mesa sa silid kainan upang mapakinabangan ang espasyo. Ang aking karaniwang lugar sa pangunahing mesa ay misteryosong nawala at sa lugar nito ay naglagay sila ng isang folding chair sa isang sulok na hiwalay sa pangunahing grupo. Bumili kami ng bagong dinnerware set para sa 8 tao, paliwanag ni Evan nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. At ang iyong pwesto ay nakakasira sa simetriya ng disenyo. Mula sa aking bagong posisyon, naririnig ko ng perpekto ang kanilang mga pag-uusap, ngunit hindi ako makasali sa mga ito. Ito ay parang pagiging isang multo sa sarili kong pamilya, naroroon ngunit hindi nakikita, pinahihintulutan ngunit hindi tinatanggap. Nagsalita sila tungkol sa mga biyaheng pinaplano nila, mga mamahaling restaurant na kanilang napuntahan, mga alahas na gusto ni Sarah para sa kanyang susunod na kaarawan. Lahat ay sa mga tuntunin ng mga gastusin na, syempre, hindi ko kayang tustusan. Nag-iisip kaming pumunta sa Bahamas sa Abril, anunsyo ni Sarah,
hinahangaan ang kanyang bagong gawang manicure. Nag-book ako ng presidential suite na nagkakahalaga ng $5,000 bawat gabi, ngunit sinabi ni Evan na karapat-dapat ako pagkatapos ng lahat ng stress na nararanasan ko kamakailan. Nagbibigay siya sa akin ng mga kahulugan na tingin kapag sinasabi niya ang stress, na para bang ang aking simpleng pag-iral ay ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema. Si Daniel ay nagsimulang bumisita ng mas madalas at ang kanilang mga usapang pangnegosyo ay naging lalong eksklusibo at detalyado. Nagsalita sila tungkol sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, mga proyektong konstruksyon na lilikha ng six-figure profits, at mga real estate investment na magpapayaman pa sa kanila. Ngunit ang talagang kumuha ng aking atensyon ay ang paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa istruktura ng pananalapi ng kumpanya. Ang konstruksyon ng Los Peninos Residential Complex ay lilikha ng netong kita na $2.5 milyon, sabi ni Daniel habang sinusuri ang mga dokumento sa kanyang tablet. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 800,000, ang konstruksyon ay magkakahalaga sa amin ng 1,200,000 at mayroon na kaming preseles na 4 na milyon. Ito ay purong matematika, tango ni Evan nang may otoridad na parang siya ang nakakuha ng paunang kapital para sa lahat ng proyektong iyon. Ang pinakaipinagmamalaki ko ay ang pagbuo ng lahat ng ito mula sa simula. Kasinungalingan niya ng walang kahihiyan habang nag-aalay ng $500 na whiskey. Ang pagsisimula sa wala at pag-abot sa puntong ito ay nangangailangan ng pananaw, talino at maraming pagsisikap. Ngunit ang kalupitan ay umabot sa mga antas na hindi ko kailanman naisip nang nagsimula silang hayagang pag-usapan ang aking hinaharap na parang wala ako. Sa tingin ko, si Demaris ay nagiging masyadong pabigat, komento ni Sarah isang hapon habang inaayos ang kanyang makeup sa salamin ng silid kainan. Hindi na niya kayang alagaan ng maayos ang sarili niya, at sa totoo lang, ang mga pagbisita tuwing linggo ay nakakaapekto sa buhay pamilya natin. Tama ka, sagot ni Evan nang hindi tumitingin sa kanyang telepono. Bukod pa rito, ang bahay kung saan siya nakatira ay lalong nasisira. Ang kapitbahayan ay nagiging mapanganib at sa kanyang edad, anumang aksidente ay maaaring maging pamatay kung mag-isa siya. Ang kanyang mga salita ay tunog na parabang inilalarawan niya ang isang problemang logistikal na kailangan niyang lutasin, hindi ang sarili niyang ina. Doon ko narinig ang pag-uusap na magbabago ng lahat magpakailanman. Habang nagpapanggap akong natutulog sa aking folding chair, nagsimulang magplano sina Sarah at Evan ng aking kapalaran na parang sila ay nag-aayos ng isang bakasyon. Ito ang linggo pagkatapos ng April Fool's Day nang ganap na gumuho ang aking mundo, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Dumating ako sa mansyon ng araw na iyon tulad ng dati, ngunit may kakaiba sa hangin, mas tensyonado, na parang naghihintay sila sa aking pagdating upang isagawa ang isang plano na dahan-dahan nilang inihahanda. Sinalubong ako ni Sarah sa pintuan na may ngiting nagpalamig sa aking buto, masyadong malawak, masyadong perpekto, na parang ngiti ng pating bago ito umatake. Damaris, natutuwa kaming maaga kang dumating, sabi niya, ginagabayan ako patungo sa sala na mailabis na kahinahunan na agad nagbigay sa akin ng babala. Mayroon kaming ilang mahahalagang bagay na pag-uusapan sa iyo ngayon. Mga bagay na magbabago ng iyong buhay para sa ikabubuti. Kami ay nasasabik na ibahagi ang aming mga ideya sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tunog na kinabisado na parabang nag-ensayo siya ng talumpating ito sa harap ng salamin sa loob ng ilang linggo. Nakaupo si Evan sa kanyang Italian leather armchair na nakasuot ng isa sa kanyang $3,000 na suit. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, direkta niya akong tiningnan sa mata nang pumasok ako sa silid. Ina, umupo ka dito, sabi niya. Itinuturo ang sofa sa harap niya, hindi ang folding chair sa sulok kung saan nila ako kamakailan lamang ibinaba. Gusto naming kausapin ka tungkol sa isang napakahalagang bagay, isang bagay na pinlano namin dahil mahal ka namin at nag-aalala kami sa iyong kapakanan. Ang aking kutis ay sumigaw na mayroong isang bagay na lubhang mali. Sa mga nakaraang buwan, ang tanging mga pagkakataon na tinatrato nila ako ng may kabaitan ay kapag may gusto sila sa akin. Kadalasan ay para umalis ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan o huwag nang pumasok sa susunod na linggo dahil sa ilang maling dahilan. Ang biglaang init na ito ay mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanilang mga pagpapahiya na nauna. Demaris, nagsimulang umupo si Sarah sa bisig ng upuan ni Evan sa isang posisyon na parang galing sa isang home decor magazine.
Maingat ka naming pinapanood sa mga nakaraang linggo at napagtanto namin na ang pamumuhay ng mag-isa ay hindi naligtas para sa iyo. Ang iyong kalusugan ay humihina. Ang iyong bahay ay nasisira. Ang kapitbahayan kung saan ka nakatira ay nagiging mas mapanganib. Bilang isang responsableng pamilya, hindi namin maaaring hayaang ang aming matriarch ay mabuhay sa ganoong mga mapanganib na kondisyon. Tumango si Evan ng seryoso na para bang nag-uusap sila tungkol sa isang bagay na pambansang seguridad. Ina, 64 taong gulang ka na. Sa ganoong edad, anumang pagkahulog, anumang problema sa kalusugan, anumang emerhensya ay maaaring maging nakamamatay kung mag-isa ka. Ano ang mangyayari kung madulas ka sa banyo at walang tutulong sa iyo? Paano kung atakehin ka sa puso sa gitna ng gabi at hindi ka makatawag ng tulong? Ang kanyang argumento ay tila makatwiran sa ibabaw, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tono na nagpadama sa akin na parang biktima na kinakalabutan ng mga gutom na mandaragit. Tumayo si Sarah mula sa bisig ng upuan at nagsimulang maglakad-lakad sa silid na may mga teatrikal na galaw na parang nagbibigay ng presentasyon sa negosyo. Kaya, anunsyo niya na may kinakalkulang drama. Nakahanap kami ng perpektong solusyon para sa lahat ng aming mga problema. Kami ay nagsasaliksik sa loob ng maraming buwan, bumibisita sa mga pasilidad, nakikipag-usap sa mga espesyalista, at sa wakas ay natagpuan namin ang perpektong lugar para sa iyo. Kinuha niya ang isang makintab na brochure na may mga makukulay na larawan mula sa kanyang bag at umupo sa tabi ko sa sofa. Lumapit ng husto, kaya naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na hinaluan ng isang bagay na nagpapaalala sa akin ng takot. Ito ay tinatawag na Sunset Gardens Retirement Community, sabi niya habang binubuksan ang brochure na may peking sigla. Isa itong luxury retirement community na partikular na idinisenyo para sa mga taong kasing edad mo na karapat-dapat nagugulin ang kanilang mga ginintuang taon ng may dignidad at kaginhawaan. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga pasilidad na mukhang isang 5 bituin na hotel, mga pribadong silid na may tanawin ng hardin, mga eleganteng silid kainan na may mga puting tela sa mesa, mga silid pahingahan na may mga big screen kahit isang maliit na chapel at isang aklatan. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga nakangiting matatanda na naglalaro ng baraha, naglalakad sa perpektong inaalaga ang mga hardin, at lumalahok sa mga dance class at craft workshop. Tingnan mo ang mga pasilidad na ito, patuloy ni Sarah habang binabaliktad ang mga pahina ng brochure na parang nagbebenta ng vacation package. Mayroon silang 24 oras na serbisyong medikal, mga sinanay na nurse, isang professional chef, pang-araw-araw na aktibidad sa libangan, serbisyo sa paglilinis, paglalaba, kahit isang beauty salon. Isipin mo, dearies. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa paglilinis ng iyong bahay, pagluluto, pagpunta sa supermarket, kahit ano. Lahat ay aalagaan para sa iyo. Sumandal si Evan, ipinagsalikop ang kanyang mga kamay na parang magbubunyag ng pinakamalaking sikreto sa mundo. At ang pinakamaganda sa lahat, ina, ay babayaran namin ang lahat. Ang buwanang bayad ay $2,500, kasama ang mga karagdagang gastusin, ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang sentimo. Aasikasuhin namin ang lahat dahil ikaw ang aming pamilya at mahal ka namin. Naramdaman ko na para bang huminto ang mundo sa paligid ko. Ang $2,500 bawat buwan ay 5 beses na mas malaki kaysa sa kung ano ang sinasabi nilang ibinibigay nila sa akin para mabuhay. Kung talagang nabubuhay ako sa $500 bawat buwan, tulad ng kanilang pinaniniwalaan, ang kabaitan na ito ay magiging isang malaking sakripisyo sa pananalapi para sa kanila. Ngunit may isang bagay sa kanilang mga mata ang nagsabi sa akin na ang planong ito ay walang kinalaman sa pagmamahal ng anak o tunay na pag-aalala. Kailan ako kailangang lumipat? Tanong ko, sinisikap na panatilihing neutral ang aking boses, habang ang aking isip ay nagmamadaling unawain ang tunay na motibo sa likod ng tila mapagbigay na panukala na ito. Nagpalitan ng tingin sina Sarah at Evan na tumagal lamang ng 1 segundo, ngunit sinabi sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Ito ay isang tingin ng pagkakasala, ng kaginhawaan, na para bang nalampasan lang nila ang pinakamahirap na balakid sa kanilang master plan. Well, sabi ni Sarah, sinusubukang maging kaswal. Mayroon na kaming paunang reserbasyon para sa susunod na buwan. Naisip namin na perpekto para sa iyo na lumipat ka agad pagkatapos ng Mother's Day. Sa ganoong paraan, maaari mo pang ipagdiwang ang isang huling espesyal na
okasyon kasama kami sa bahay ng pamilya at pagkatapos ay simulan ang iyong bagong buhay sa isang kapaligiran na mas angkop para sa iyong mga pangangailangan. Ang Mother's Day ay wala pang 3 linggo. Binibigyan nila ako ng ultimatum na nakabalot bilang isang regalo, isang pagpapaalis sa pamilya na nakabalot sa papel ng regalo at pinalamutan ng mga busog ng peking pag-aalala. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa akin ay ang mapagtanto na marahil ay pinaplano nila ito sa loob ng maraming buwan, marahil kahit na taon. Bukod pa rito, idinagdag ni Evan sa isang tono na sinusubukang maging nakakapagpasiguro, ngunit nakakatakot para sa akin. Nakipag-usap na kami sa isang real estate agent tungkol sa iyong bahay. Hindi maganda ang merkado para sa mga ari-arian sa iyong lugar, ngunit sa tingin namin ay maaari kaming makakuha ng mga $30,000 kung mabilis naming ibebenta. Ang perang iyon ay maaaring sumakop sa halos 1 buong taon ng iyong pananatili sa Sunset Gardens. Kaya, talagang parang ang iyong sariling bahay ang nagbabayad para sa iyong hinaharap na kaginhawaan. Ang $30,000 para sa isang bahay na, bagaman simple, ay binili ko 0 taon na ang nakalipas sa halagang $60,000 at nagkakahalaga na ngayon ng hindi bababa sa $80,000 sa kasalukuyang merkado. Ngunit para sa kanila, ang $30,000 ay isang murang halaga na magpapahintulot sa kanila na mapupuksa ako, at kasabay nito ay magmukhang mapagbigay ng mga anak na nag-alay ng lahat para sa kapakanan ng kanilang ina. Mayroon kaming appointment para bisitahin ito ngayong Miyerkules, patuloy ni Sarah na malinaw na nasasabik na hindi ako nagbigay ng agarang pagtutol sa kanilang plano. Maaari mong makita ang mga pasilidad, kausapin ang ibang mga residente, tingnan ang iyong silid. Sigurado ako na magugustuhan mo ito. Ang mga taong kasing edad mo ay kailangang napapalibutan ng mga taong kasing edad nila na may magkatulad na interes at magkatugmang karanasan sa buhay. Ngunit doon naganap ang pinakamalaking pagkakamali ni Sarah nang biglang dumating si Daniel para sa isang impromptu business meeting at nagbago ang aking mundo magpakailanman. Habang sila ay nagretiro sa study upang pag-usapan ang mga usaping pangkonstruksyon, nanatili ako sa sala, tila nagbabasa ng isang magasin, ngunit sa katunayan ay pinoproseso ang lahat ng narinig ko. Sa paghihintay na iyon, ginawa ni Sarah ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Iniwan niya ang kanyang cellphone sa mesa habang pumunta sa banyo upang ayusin ang kanyang makeup at ang screen ay umilaw na may abiso ng mensahe. Hindi ko intensyon na makialam, ngunit ang mensahe ay galing sa kanyang kapatid na babae at ang mga unang linya ay malinaw na nakikita sa lock screen. Nakonbinsihin mo na ba ang matandang hagod na pumunta sa nursing home? Sabi ni Mama, sa sandaling wala na siya, maaari mong baguhin ang buong bahay nang wala siya sa daraanan. Nakaramdam ako ng lamig sa aking dugo. Hindi lang si Evan at Sarah. Ito ay ang buong pamilya niya. Lahat ay naghihintay sa aking pag-alis na parang ito ay isang matagal nang inaabangang paglaya. Tahimik akong tumayo mula sa sofa at lumapit sa telepono. Sa nanginginig na mga kamay, nag-swipe ako pataas upang makita ang mas maraming mensahe sa pag-uusap. Ang nabasa ko sa susunod ay sumira sa aking kaluluwa. Ngunit kasabay nito, nagpaliyab ito ng isang apoy ng puot na hindi ko alam na nananatili pa sa loob ko. Ang mga mensahe na nabasa ko sa telepono ni Sarah ay parang mga punyal diretso sa puso. Ngunit ang mga ito rin ay parang mga electric shock na gumising sa isang bagay sa loob ko na matagal ng tulog. Sa nanginginig na mga kamay, patuloy kong binasa ang pag-uusap na nagbunyag ng tunay na katangian ng kanilang master plan. Wala kang ideya kung gaano kadali siyang kumbinsihin. Isinulat ni Sarah 2 araw bago. Ang matandang babae ay masyadong desperado na maramdaman na minamahal kaya nilamon niya ang buong kwento ng luxury nursing home. Isinulat niya, si Evan ay kumilos na parang gumagawa kami ng isang malaking sakripisyo sa pananalapi, ngunit ang katotohanan ay sa $2,500 na babayaran namin buwan-buwan. Mas makakatipid kami sa hindi siya naririto tuwing linggo kumakain ng aming mamahaling pagkain. Ang tugon ng kanyang kapatid ay mas masahol pa. Haha, ang talino ninyo. Bukod pa rito, kapag nandoon na siya, mas madali na para sa kanya na unti-unting mawalan ng ugnayan sa inyo. Ang mga matatanda sa mga lugar na iyon ay nagiging malungkot at antisocial. Sa 1 taon, baka hindi na niya gugustuhing dalawin ninyo. Ngunit ang mensahe na talagang nagpatigil sa aking paghinga ay nagsabi, ang pinakamaganda sa lahat, sinabi ng dad na kausap na niya ang kaibigan niyang abogado. Sabi niya,
kung mapapayagan ninyo siyang maipasok sa institusyon dahil sa kawalan ng kakayahan sa pag-iisip dahil sa edad pagkatapos ng 6 na buwan. Maaari kayong mag-apply para sa legal guardianship sa kanya at kontrolin ang anumang ipon na mayroon siya. Kahit na ilang libo lang, mahalaga ang bawat sentimo. Ang aking utak ay nagproseso ng impormasyong iyon na parang isang nuclear bomb. Hindi lang nila ako gustong paalisin. Plano nilang ideklara akong hindi mentally incompetent upang nakawin ang bawat huling sentimo ng aking sinasabing maliit na ipon. Ang kabalintunaan ay napakalupit na halos mapatawa ako ng hysterically. Kung alam lang nila na ang aking net worth ay lumampas sa $15 milyon, malamang na pinlano na nila ang aking pagpatay sa halip na ang aking pagpapakala. Mabilis kong kinuha ang mga larawan ng lahat ng mensahe gamit ang sarili kong telepono bago bumalik si Sarah mula sa banyo. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ngayon ay gumagalaw sila na may surgical precision ng isang taong nakahanap ng kanilang layunin. Sa loob ng susunod na 30 minuto, habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang pagpupulong sa negosyo, mental kong binuo ang pinakadetalyadong estratehiya sa paghihiganti sa aking buhay. Noong gabing iyon, sa pagkapribado ng aking maliit na bahay, sinimulan kong planuhin ang aking counterattack na may pagiging metodikal ng isang general na naghahanda para sa digmaan. Ang unang ginawa ko ay kontakin ang aking personal lawyer, si Mark Vance, isang 58 taong gulang na lalaki na humahawak sa aking mga usaping legal sa loob ng mahigit 2 dekada. Si Mark ay isa sa iilang tao na nakakaalam ng aking tunay na sitwasyon sa pananalapi at palaging iginagalang ang aking desisyon na panatilihin ang isang mababang profile. Damaris, sabi niya sa akin sa telepono noong gabing iyon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala nang sinabi ko sa kanya ang aking natuklasan. Ito ay mas seryoso kaysa sa inakala natin sa simula. Kung talagang susubukan nilang ideklara kang incompetent, maaari silang lumikha ng mga komplikadong legal na problema, lalo na kung mayroon silang mga kasabwat sa sistema ng hudikatura. Kailangan nating kumilos ng mabilis at matalino. Sa loob ng mga sumunod na araw, nagtulungan kami ni Mark upang likhain ang tinawag niyang pinakamatibay na protection network na kanyang idinisenyo. Una, in-update namin ang lahat ng aking mga kalooban at mga legal na dokumento, na ginagawang lubos na malinaw na ako ay may matino pa ring isip at ang anumang pagtatangka sa hinaharap na ideklarang incompetent ay magiging pandaraya. Pangalawa, inayos namin ang lahat ng ebidensya ng aking tunay na net worth sa isang pagkakasunod-sunod na magiging imposibleng pabulaanan. Ang mga titulo ng lupa para sa mansyon kung saan sila nakatira na may petsang 15 taon na ang nakalipas at nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan sa pamamagitan ng shell company na Pacific Investments, Inc. Ang mga titulo para sa 3 Mercedes-Benz na kotse na binili gamit ang direktang paglilipat ng bangko mula sa aking mga personal na account. Ang mga dokumento ng kumpanya na nagpapatunay na pag-aari ko ang 80% ng Herrera Construction sa pamamagitan ng isang komplikadong kadena ng mga anonymous societies at trusts. Ngunit ang pinakamadurog na bahagi ay ang mga record ng bangko na nagpapakita ng bawat isa sa $10 na buwanang paglilipat na kanilang natanggap sa loob ng nakaraang 8 taon. Lahat ay nagmumula sa aking mga account at dumadaloy sa iba't ibang institusyong pampinansyal upang gawin itong parang galing sa mga panlabas na mamumuhunan o mga kontrata ng gobyerno. Si Mark ay napakatalino sa pagbalangkas ng operasyong ito. Damaris, ipinaliwanag niya habang sinusuri namin ang mga dokumento sa kanyang opisina. Ang ginawa namin dito ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan maaari mong obserbahan ang tunay na karakter ng iyong pamilya nang hindi nakakaapekto ang pera sa kanilang mga desisyon. Sila ay nabubuhay sa iyong kabaitan sa loob ng maraming taon. Ngunit dahil hindi nila alam na galing ito sa iyo, ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng eksakto kung sino sila kapag naniniwala silang wala silang mawawala o makukuha sa iyo. Ang ikatlong hakbang ng aking plano ay kinasasangkutan ng pagkuha ng isang private investigator, si Arthur Miller. Isang 53 taong gulang na ex-cop na dalubhasa sa mga kaso ng pandaraya sa pamilya. Si Arthur ay may perpektong hitsura upang hindi mapansin, katamtamang taas, normal na tindig, at madaling makalimutang mukha. Ngunit ang kanyang isip ay parang isang makina sa pagpoproseso ng impormasyon. Ras Diaris, sinabi niya sa akin sa aming unang pagpupulong sa isang diskretong cave sa downtown.
Nakakita na ako ng maraming kaso ng pang-aabuso sa pamilya sa aking karera, ngunit ang kasong ito ay may mga elemento na ginagawa itong partikular na kawili-wili. Ang iyong anak at manugang ay nakabuo ng isang ganap na peking buhay na sinusuportahan ng iyong pera, ngunit sila ay naniwala na sa kanilang sariling mga kasinungalingan tungkol sa kanilang tagumpay. Si Arthur ay gumugol ng susunod na 2 linggo sa masusing pagdodokumento ng tunay na sitwasyon sa pananalapi ni Evan at Sarah. Ang mga resulta ay mas nakakagulat kaysa sa aking inakala. Kung wala ang aking $1.00 na buwanang paglilipat, wala silang anumang tunay na kita. Ang matagumpay na kumpanya ng konstruksyon ay halos isang front na ganap na nakasalalay sa mga kontrata na lihim kong pinupunduhan sa pamamagitan ng aking mga koneksyon sa negosyo. Tingnan mo ang mga record na ito, ipinakita ni Arthur sa akin sa aming pangalawang pagpupulong, ikinakalat ang isang folder na puno ng mga dokumento sa mesa. Ang iyong anak ay may personal na utang na higit sa $200,000 sa mga credit card at mga pautang sa bangko. Ang iyong manugang ay may karagdagang $150,000 na utang para sa mga luxury purchase at mga cosmetic treatment. Ang mortgage sa mansyon ay 3 bayad na ang huli at naiwasan lang nila ang foreclosure dahil sinasakop mo ang mga bayad sa pamamagitan ng trust. Ngunit ang pinakamadurog na impormasyon ay tungkol kay Daniel, ang sinasabing kasosyo sa negosyo. Ang taong ito, patuloy ni Arthur, ay walang ipinuhunang kapital sa kumpanya. Ang kanyang bahagi ay ganap na kathang-isip. Siya ay kumikilos bilang isang frontman para sa mga proyekto. Si Evan ay tumatanggap ng 0% na komisyon para sa kanyang paglahok at pagkatapos ay si Evan ang kumukuha ng kredito para sa lahat ng tagumpay sa negosyo. Ang ika-4 na hakbang ng aking plano ay ang pinakasensitibo. Kailangan kong lumikha ng hindi mapapawing ebidensya ng kanilang tunay na intensyon ang hindi sila naaabala sa aking mga natuklasan. Para dito, tinulungan ako ni Mark na lihim na mag-install ng mga recording device sa mansyon sa isa sa aking mga pagbisita tuwing linggo. Dahil mayroon akong malayang pag-access sa buong bahay at itinuturing nila akong ganap na walang banta, ito ay nakakagulat na madali upang maglagay ng maliliit na microphone sa study, sa kusina, at sa pangunahing living room. Sa loob ng susunod na 2 linggo, ang mga device na iyon ay nakakuha ng mga pag-uusap na nagpapatunay sa aking pinakamasamang hinala. Hindi lamang pinaplano ni Evan at Sarah na ikulong ako, ngunit sinimulan na rin nilang gumawa ng mga kaayusan upang ibenta ang aking ari-arian. Nagpalsipika sila ng aking lagda sa mga paunang dokumento at nakikipagtulungan sa isang tiwaling notary upang pabilisin ang proseso ng pagbebenta. Kapag nasa bahay na siya, narinig ko si Evan na nagsasabi sa telepono sa isang taong tunog abogado, kailangan nating maging mabilis hanggat maaari ang proseso ng legal na kawalan ng kakayahan. Mayroon kaming mga peking ulat medikal na nagdodokumento ng kanyang paghina ng kaisipan at ilang mga saksi na handang tumestigo na siya ay kumikilos ng hindi makatwiran. Ang tugon ng abogado ay kasing nakakakilabot din Evan, sa mga dokumentong ibinigay mo, masisiguro ko na sa loob ng mas mababa sa 4 na buwan, magkakaroon ka ng kumpletong legal na kontrol sa lahat ng ari-arian ng iyong ina. Ang pamamaraan ay magkakahalaga ng $20,000, ngunit isinasaalang-alang na makakabawi ka ng hindi bababa sa $100,000 mula sa pagbebenta ng bahay. Ito ay isang napakakapakipakinabang na pamumuhunan. Ngunit ang sandaling nagtatakda ng kanilang kapalaran ay dumating nang marinig ko si Sarah na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kapatid na babae. Ang hangal na matandang hagod ay tuwang-tuwa na lumipat sa marangyang bahay, kaya't nagpasalamat pa nga siya sa akin sa pag-aalaga ko sa kanya ng mabuti, sabi ni Sarah. Wala siyang ideya na ang Sunset Gardens ay parang kulungan para sa mga matatanda kung saan nila siya bibigyan ng gamot hanggang sa maging isang zombie. Sa loob ng 6 na buwan, hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan. Oras na para kumilos. Ang Mother's Day ay 5 araw na lamang at handa na ako para sa pinakakasiyasyang pagtatanghal ng aking buhay. Ang Mother's Day ay sumikat na may malinaw na kalangitan na tila nag-uyam sa unos na malapit ng sumabog. Gumising ako ng 5 ng umaga, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat ay nagpapanatili sa akin na gising sa halos buong gabi. Ngayon ang araw kung kailan ang mapagkumbaba, masunuring diaries ay mamamatay magpakailanman, at ang babaeng dapat sana ay ako palagi ay isisilang.
Nagbihis ako ng may espesyal na pag-iingat sa umagang iyon. Pumili ako ng isang damit na kulay wine red na lihim kong binili noong nakaraang linggo. Walang kapangit-ngit, ngunit elegante na sapat upang magpadala ng isang subliminal message. Inayos ko ang aking buhok ng simple ngunit perpekto. Naglagay ako ng bahagyang makeup upang magmukhang malusog at alerto. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isinuot ko ang pearl necklace na minana ko mula sa aking ina, ang tanging piraso ng luho na pinahintulutan kong isuot sa publiko nang hindi nagdudulot ng hinala. Sa aking bag, dala ko ang gintong sobre na naglalaman ng kapalaran ng aking pamilya. Sa loob nito ay mga kopya ng lahat ng mga dokumentong legal na magpapatunay sa aking tunay na pagkakakilanlan sa pananalapi. Ngunit mas mahalaga, may dala akong isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang mga agarang kontrata sa pagkansela para sa lahat ng serbisyo, ari-arian at benepisyo na sila ay nasisiyahan ng hindi nila alam. Dumating ako sa mansyon ng eksaktong 12 oras ng tanghali tulad ng napagkasunduan. Nag-ayos si Sarah ng isang espesyal na tanghalian para sa Mother's Day at nag-imbita, hindi lamang sa kanyang mga magulang, sina Edward at Francis, kundi pati na rin kay Daniel at asawa nito, dalawang mag-asawa na kaibigan mula sa country club. At nakakagulat na isang mas matandang lalaki na hindi ko kilala, ngunit ipinakilala ni Evan bilang E. Ramsay, isang espesyalista sa geriatrics. Ang presensya ng doktor ay nagpatunay na tama ang aking hinala. Inihanda nila ang pagtitipong ito upang simulan ang proseso ng pagdedeklara sa akin na mentally incompetent. Marahil ay inaasahan nilang may sasabihin o gagawin ako sa panahon ng tanghalian na maaaring bigyang kahulugan ng doktor bilang isang tanda ng pagbaba ng kaisipan. Ina, sigaw ni Evan na mailabis na kagalakan na halos nakakatawa. Ang ganda mo ngayon. Angkop sa iyo ang damit na iyan, hindi ba, Sarah? Ang kanyang pagganap ay karapat-dapat sa isang parangal sa amateur theater, ngunit ang lahat ng mga bisita ay ngumiti at tumango na parang tunay na naniniwala sila sa katang-isip na ito ng isang mapagmahal na pamilya. Lumapit si Sarah upang yakapin ako na tumagal ng eksaktong 3 segundo. Sapat na katagal para makuha ng mga kamera ng mga bisita ang sandali, ngunit hindi sapat para ipakita ang tunay na pagmamahal. Aking mahal, bulong niya sa aking tainga. Ang araw na ito ay magiging isang napaka-espesyal na araw para sa iyo. Marami kaming sorpresa na inihanda. Ang kanyang boses ay mayroong nakakalason na kalidad na kilala ko ng mabuti, ngunit nakatago sa ilalim ng mga patong ng peking tamis. Ang silid kainan ay pinalamusya ng mga sariwang bulaklak, at ang mesa ay inihanda gamit ang pinaka-eleganting dinnerware ng bahay. Binigyan nila ako ng isang pwesto sa ulo ng mesa, isang posisyon ng dangal na agad nagbigay sa akin ng mataas na alerto. Sa loob ng ilang buwan, ibinaba nila ako sa mga folding chair sa mga sulok, at ngayon bigla nila akong tinatrato na parang reyna ng pagdiriwang. Malinaw na ang kagandahang loob na ito ay may nakatagong layunin. Ang unang 30 minuto ay lumipas sa kung ano ang tila isang normal na pagdiriwang ng pamilya. Ang mga bisita ay bumati sa akin dahil sa pagkakaroon ng isang kamangha-mangha at mapagbigay na pamilya, nagkomento kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng isang matagumpay na anak at isang dedikadong manugang. Si Daniel ay nag-usap ng mahaba tungkol sa mga kahanga-hangang tagumpay sa negosyo ni Evan habang ang kanyang asawa ay pinuri ang magandang panlasa ni Sarah sa home decor. Ngunit naramdaman ko ang kuryente na tensyon sa hangin. Nagpalitan sina Sarah at Evan ng mga kahulugan na tingin na para bang naghihintay sila ng perpektong sandali upang isagawa ang susunod na yugto ng kanilang plano. Tahimik na pinanood ako ni E. Ramsay, kumukuha ng mga tala sa isip sa bawat salita at kilos ko. Ito ay parang nasa entablado na naglalaro ng papel ng isang inosenteng lola habang ang tunay na mga kontrabida ay naghahanda para sa aking pampublikong pagbitay. Ang sandali na kanilang inaasahan ay dumating sa panahon ng dessert. Tumayo si Sarah mula sa kanyang upuan na may baso ng tsampag sa kamay at isang ngiti na maaaring magbigay liwanag sa isang buong estadyum. Mahahal na mga bisita, anunsyo niya sa isang teatrikal na boses. Gaya ng alam ninyong lahat, ngayon ay ipinagdiriwang natin hindi lamang ang Mother's Day, kundi pati na rin ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ng ating mahal na si Darius. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin, at naramdaman kong lumapot ang hangin sa silid kainan. Sumali si Evan sa kanyang asawa, inilagay ang isang protektadong kamay sa aking balikat sa isang kilos na tila mapagmahal, ngunit parang hawak ng isang jailer.
Bilang isang responsableng pamilya, patuloy ni Evan, ang kanyang boses ay puno ng peking damdamin. Ginawa namin ang mahirap ngunit kinakailangang desisyon upang tulungan ang aming ina na lumipat sa isang lugar kung saan matatanggap niya ang espesyal na pangangalaga na nararapat sa kanya sa yugtong ito ng kanyang buhay. Ang Sunset Gardens ay isang first-class retirement residence kung saan maaari siyang mag-enjoy sa kumpanya ng mga taong kasing edad niya at 24 oras na serbisyong medikal. Ang mga bulong ng pag-apruba ay pumuno sa silid. Ang mga dedikadong anak, komento ng isa sa mga kaibigan ni Sarah. Kahanga-hanga na makita kung paano nila isinakripisyo ang kanilang personal na kaginhawaan upang matiyak ang kapakanan ng kanilang ina. Tumango si E. kay Ramsay ng seryoso na parang nasasaksihan ang isang gawa ng katapangan ng anak. Ngunit pagkatapos ay ibinagsak ni Sarah ang bomba na kanilang inihanda sa loob ng ilang linggo. At upang gawing mas madali ang paglipat na ito para sa lahat, idineklara niya na may mga crocodile tears na nagniningning sa kanyang mga mata. Ginawa rin namin ang mahirap na desisyon na ibenta ang maliit na bahay kung saan nakatira si Mom Diaris sa loob ng maraming taon. Ang pera mula sa pagbebenta na iyon ay sasakop sa malaking bahagi ng mga gastusin sa residence upang siya ay makatira ng komportable nang hindi nagiging pabigat sa pananalapi sa sinuman. Ito ang mismong sandali kung kailan nagpasya akong narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Sa loob ng 64 na taon ng aking buhay, hinayaan kong ang ibang tao ang gumawa ng mga desisyon para sa akin, nagsasalita para sa akin, nagtatakda kung sino ako, at kung ano ang nararapat sa akin. Ngunit sa araw na iyon, sa harap ng lahat ng saksi at mga kasabwat na ito, nagpasya ako na oras na upang makilala nila ang tunay na Demaris. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, nararamdaman ang lahat ng mata na nakatuon sa akin ng may pag-asa. Nakangiti sina Sarah at Evan sa mayabang na kumpiyansa ng mga taong naniniwalang sila ang ganap na may kontrol sa sitwasyon. Ngunit nang kunin ko ang gintong sobre mula sa aking bag at dahan-dahan itong ilagay sa salamin na mesa, ang kanilang mga ngiti ay nagsimulang maglaho na parang singaw sa malamig na hangin. Bago natin ipagpatuloy ang napaka-emosyonal na pagdiriwang na ito, sabi ko sa isang tinig na napakalma na dramatiko itong sumasalungat sa kaguluhan na aking ilalabas. Sa tingin ko, may ilang bagay na kailangan ninyong lahat na malaman tungkol sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay napakakumpleto, maaari mong marinig ang grandfather clock na tumitik mula sa kabilang panig ng bahay. Namutla si Sarah, at si Evan ay ganap na nanigas, na para bang naramdaman niyang may isang napakalaking mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Evan, mahal kong anak, patuloy ko habang direktang nakatingin sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, oras na para ipaliwanag mo ang ilang napaka-interesanting bagay sa lahat ng mga saksi na ito. Ang aking tinig ay nanatiling kalmado, ngunit nagkaroon ito ng isang otoridad na hindi pa nila narinig mula sa akin noon. Halimbawa, maaari mo bang ipaliwanag sa iyong asawa kung bakit ang $0 isa 0,000 na buwanang allowance na pareho ninyong natatanggap ay permanenteng mawawala sa loob ng susunod na 5 minuto? Ang mga mata ni Sarah ay lumaki na parang mga plato, at si Daniel ay halos mabulunan sa kanyang alak. Ngunit nagsisimula pa lamang ako. Maaari mo ring ipaliwanag sa iyong mahal na mga biyenan na sina Edward at Francis kung bakit ang magandang $2 milyong mansyon kung saan sila nakatira ng napakakomportable ay mawawala sa kanilang buhay bago matapos ang desert na ito. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang mga bala na may katumpakan, bawat isa ay idinisenyo upang tamaan ng eksakto kung saan ito pinakamasakit. At sa wakas, dagdag ko, tinatamasa ang bawat segundo ng kanilang lumalaking takot. Maaari mo bang ipaliwanag sa iyong partner na si Daniel kung bakit mamamatay na ang kumpanya ng konstruksyon na iniisip mong itinayo mo sa sarili mong talento at pagsisikap bago pa tayo umalis sa restaurant na ito? Doon ako tuluyang tumayo mula sa aking upuan, at ang tunay na takot ay nagsimulang kumalat sa kanilang mga mukha na parang isang nakakahawang salot. Ang katahimikan na sumunod sa aking mga salita ay napakakapal na parang solid. Nakabukas ang bibig ni Evan na parabang. Tumigil siya sa pagproseso ng impormasyon, habang si Sarah ay naging maputla na hindi na kayang itago ng kanyang foundation ang kulay abo na nakuha ng kanyang mukha. Ang mga bisita ay nagtinginan sa pagitan namin, hindi lubos na naunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit likas na nararamdaman na sila ay nakakasaksi ng isang bagay na pangkasaysayan. Ina, si Evan sa wakas ay nautal,
ang kanyang boses ay basag na parang isang teenager. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Wala kang pera. Tinutulungan ka namin sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga salita ay lumabas sa magkakahiwalay na mga bahagi na parabang ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang posibilidad na ang kanyang buong mundo ay malapit ng bumagsak. Umiti ako na may isang kalmadong nagulat maging sa aking sarili at dahan-dahan kong binuksan ang gintong sobre na parabang nagbabalot ako ng isang regalo sa kaarawan. O, mahal kong anak, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pinag-uusapan ko. Kinuha ko ang unang dokumento at inilagay ito sa mesa kung saan ito ay makikita ng lahat. Ito ang orihinal na titulo ng lupa para sa magandang mansyon na ito na pinirmahan at nakarehistro sa aking pangalan 15 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking kumpanya na Pacific Investments. Si Daniel ay tumayo ng biglaan kaya natumba niya ang kanyang upuan. Iimposible, bulong niya, lumapit upang suriin ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay sumuri sa mga linya ng papel na para bang nagbabasa siya ng isang banyagang wika. Evan, sinabi mo sa akin na binili mo ang bahay na ito gamit ang pera mula sa mga unang kontrata sa konstruksyon. Dahil iyon ang pinaniwalaan ko, bulong ni Evan, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kinuha niya ang dokumento ng nanginginig na mga kamay at sinusuri ito na para bang umaasa na ang mga titik ay magbabago ng mahika sa harap ng kanyang mga mata. Ina, ito ay dapat isang pagkakamali, isang uri ng legal na mix-up. Ngunit kinuha ko na ang pangalawang hanay ng mga dokumento. Narito ang mga titulo para sa 3 Mercedes-Benz na kotse na gusto ninyong imaneho. Anunsyo ko, inilalagay ang mga papel ng paisa-isa sa mesa na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Ang pilak na minamaneho ni Evan, binili gamit ang $120,000 na paglilipat mula sa aking personal account sa pambansang bangko. Ang pula na minamaneho ni Sarah, $1,110,000, parehong account, at ang itim na ginagamit ni na Edward at Francis, $75,000. Si Sarah ay nagsimulang manginig ng nakikita. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari, paulit-ulit niyang sinabi na parang isang mantra, desperadong sinusuri ang mga dokumento. Nakatitira ka sa marumi mong maliit na bahay. Nagsusuot ka ng lumang damit. Ang iyong kotse ay naglalabas ng kakaibang ingay. Ang kanyang boses ay naging mas matinis sa bawat salita na papalapit sa pagiging histerikal. Oh, sabi ko na may ngiti na marahil ay mukhang demonyo. Ang aking maliit na pagganap. Alam mo ba na sa loob ng lahat ng mga taong ito, nabuhay ako sa eksaktong buhay na gusto kong makita mo? Ang tunay kong tahanan ay nasa Financial District, isang 30,000 square foot penthouse na may panoramic view ng lungsod. Ang aking maingay na kotse ay isang collector's edition Volkswagen na pinananatili ko ng eksakto dahil gusto ko ang karakter nito, ngunit mayroon din akong BMW at Lexus sa aking pribadong garahe. Ang mga bisita ay nagsimulang bumulong sa isa't isa, ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga telepono upang itala ang nangyari na malinaw na naging pinakakamanghamanghang drama ng pamilya na nasaksihan nila. Si E.K. Ramsay, na dapat ay naroon upang suriin ang aking kakayahan sa pag-iisip, ay pinanood ako na maihalo ng pagkamangha at propesyonal na paghanga. Ngunit ang huling dagok ay dumating nang kinuha ko ang mga dokumento ng korporasyon para sa Herrera Construction. At ngayon, ang crown jewel, anunsyo ko, hinahaplos ang mga papel. Daniel, mahal kong kasosyo ng aking anak, sana ay na-enjoy mo ang mga taon ng pagpapanggap na ikaw ay isang matagumpay na negosyante. Dahil lumalabas na 80% ng kumpanya na iniisip mong tinulungan mong itayo ay pag-aari ko mula pa sa simula. Si Daniel ay bumagsak sa kanyang upuan na parang pisikal siyang nasaktan. Imposible, bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay nawala na ang lahat ng paniniwala. Ang mga kontrata, ang mga kliyente, ang paunang kapital. Lahat ay nagmula sa ating mga koneksyon at ating trabaho. Nagmula sa aking mga koneksyon at aking pera, itinama ko ng matatag. Ang bawat pangunahing kontrata na nakuha mo sa huling 8 taon ay inayos sa pamamagitan ng aking mga koneksyon sa industriya. Ang lupa para sa Los Peninos Residential Complex na kumita sa iyo ng $2.5 milyon na tubo ay binili ko sa pamamagitan ng isang trust. Ang kapital para sa lahat ng mga proyekto ng konstruksyon ay nagmula sa aking mga bank account na dumaloy sa iba't ibang institusyon upang magmukhang panlabas na pagpupondo.
Si Evan ay tumayo at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng mesa na parang isang hayop na nakakulong. Pero bakit? Bakit mo ito ginawa? Bakit ka nagtago sa amin sa lahat ng mga taong ito? Ang tanong na iyon ay nagbigay sa akin ng perpektong pagkakataon para sa pinakakasiyasyang sandali ng lahat ng revelasyong ito. Bakit ako nagtago sa iyo? Inulit ko. At sa unang pagkakataon sa pag-uusap, pinahintulutan kong ang tunay na emosyon ay pumasok sa aking boses. Hindi ako nagtago sa iyo, mahal kong anak. Hindi mo ako tinanong tungkol sa aking tunay na sitwasyon. Ipinagpalagay mo na ako ay mahirap. Nagpasya kang tratuhin ako na parang isang pabigat, at itinayo mo ang iyong buong relasyon sa akin batay sa palagay na iyon. Si Sarah ay nagsimulang umiyak, ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi, kundi ng purong takot para sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang hinaharap. Damaris, please, siya ay nakiusap, ang kanyang boses ay basag. Maaari nating ayusin ito. Maaari tayong magbago. Maaari ka naming tratuhin ng mas mabuti. Hindi mo kailangang parusahan kami ng ganito. Parusahan kayo, tanong ko, tunay na nagulat sa kanyang pagpili ng salita. Hindi ko kayo pinarurusahan, mahal na Sarah. Kinukuha ko lang ang aking suporta sa pananalapi mula sa mga taong nagpakita na hindi nila ito karapat-dapat. Kinuha ko ang aking cellphone at dinyal ang isang numero na nasa speed dial ko. Marcos Darius. Ipagpatuloy ang lahat ng pagkansela kaagad. Anong mga pagkansela? Tanong ni Evan. Ngunit ang kanyang boses ay kumuha ng desperadong tono ng isang taong alam na ang sagot, ngunit tumatangging tanggapin ito. Well, sabi ko. Una, ang agarang pagkansela ng lahat ng buwanang paglilipat na inyong natatanggap. Pangalawa, ang eviction notice para sa mansyon na ito na may 30 araw upang umalis. Pangatlo, ang pagbawi ng lahat ng permiso upang gamitin ang mga sasakyan na nakarehistro sa aking pangalan. Si Daniel ay naging ganap na maputla. Pero ang kasalukuyang mga kontrata sa konstruksyon na mayroon kaming mga obligasyon sa mga kliyente. Ang kasalukuyang mga kontrata ay ililipat sa bagong pamamahala ng kumpanya, kalmado kong sagot. Nagpasya akong maglagay ng mga tunay na propesyonal sa pamamahala, hindi mga taong naniniwala sa kanilang sariling mga kasinungalingan tungkol sa kanilang talento sa negosyo. Direkta akong nagsalita sa kanya. Ang iyong paglahok sa Herrera Construction ay nagtatapos ngayon, Daniel. Sana ay nakapag-ipon ka ng bahagi ng 0% na komisyon na binabayaran ko sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Ngunit ang pinakamadurog na revelasyon ay darating pa. Kinuha ko muli ang aking telepono at pinatugtog ang isa sa mga recording na nakuha ko sa mga nakaraang linggo. Ang boses ni Sarah ay pumuno sa silid kainan. Ang hangal na matandang hagod ay tuwang-tuwa na lumipat sa marangyang bahay, kaya't nagpasalamat pa nga siya sa akin sa pag-aalaga ko sa kanya ng mabuti, sabi ng boses. Wala siyang ideya na ang Sunset Gardens ay parang kulungan para sa mga matatanda kung saan nila siya bibigyan ng gamot hanggang sa maging isang zombie. Sa loob ng 6 na buwan, hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Ang mga bisita ay tumingin sa amin ng maisindak, sa wakas ay naunawaan ang tunay na katangian ng kanilang nasasaksihan. Sina Francis at Edward ay mukhang ganap na nasira, na para bang napagtanto nila na ang kanilang anak ay isang sociopath. Mayroon din akong mga recording ng lahat ng inyong mga pag-uusap tungkol sa pagdedeklara sa akin na mentally incompetent. Patuloy ko, pinapanood kung paano kumalat ang takot sa kanilang mga mukha na parang oil slick. Ang mga konsultasyon sa mga tiwaling abogado, ang mga plano upang pekin ang mga ulat medikal, kahit ang mga kaayusan upang ibenta ang aking bahay nang hindi ko alam gamit ang mga huwad na dokumento. Si Evan ay bumagsak ng mabigat sa kanyang upuan, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ina, pasensya na. Hindi namin alam. Kung alam namin ang katotohanan, iba ang iyong pagkilos. Pinutol ko siya. Talaga bang sa tingin mo ang problema dito ay hindi mo alam na may pera ako? Ang problema ay hindi na nagplano kang bigyan ako ng gamot sa isang nursing home, nakawin ang aking maliit na ipon at paalisin ako na parang basura. Ang aking boses ay naging malamig na parang bakal. Hindi, Evan, ang problema ay eksakto kung sino kayo bilang mga tao.
At doon nila sa wakas na pagtanto na hindi lamang sila nawala ng lahat ng kanilang pera at ari-arian, kundi ginawa nila ito sa harap ng mga saksi na ngayon ay alam na ang kanilang tunay na intensyon. Ang kanilang reputasyon sa lipunan, ang kanilang katayuan, ang kanilang hinaharap. Lahat ay gumuho sa loob ng 30 minuto. Ang imperyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay naging abo, at ako ang babaeng nagpasiklab ng fuse. 3 buwan pagkatapos ng Mother's Day launch na nagpabago ng lahat, ang aking buhay ay nagbago sa mga paraang hindi ko pa lubos na inaasahan. Sa Lunes ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa terrace ng aking tunay na tahanan, isang marangyang penthouse sa puso ng Financial District, napag-isipan ko kung paano ang katotohanan ay nagpalaya hindi lamang sa aking espiritu, kundi pati na rin sa aking hinaharap. Ang tanawin mula sa aking ika-25 na palapag na bintana ay sumasaklaw sa buong lungsod. Nakikita ko ang mga bundok sa malayo, ang ilog na dumadaloy sa pagitan ng mga gusali, at ang perpektong inalagaan ng mga hardin ng mga pampublikong parke. Ito ang aking tunay na tahanan sa loob ng nakaraang 8 taon, isang kanlungan ng kapayapaan at luho na aking itinago ng lihim habang ginagampanan ang papel ng isang mahirap at nangangailangang lola. Ang aking apartment ay nagpapakita kung sino talaga ako, isang babaeng may pinong ngunit hindi mapagmalabis na panlasa, matalino at matagumpay, ngunit may mga paa sa lupa. Ang mga dingding ay pinalamusyan ng mga orihinal na sining mula sa mga umuusbong na lokal na pintor, hindi dahil sa mahal ang mga ito, kundi dahil gusto kong suportahan ang bagong talento. Ang aking aklatan ay sumasakop sa isang buong pader na puno ng mga biografi ng mga babaeng negosyante, mga klasikong nobela, at mga aklat sa financial investment na aking pinag-aralan ng relihiyoso sa loob ng mga dekada. Ang kusina ay aking personal na pagmamalaki na may mga state-of-the-art appliances, kung saan ako talaga nagluluto, hindi tulad ng pagganap na pinanatili ko sa aking pekeng maliit na bahay. Mayroon akong koleksyon ng mga imported spices, mula sa buong mundo, mga kagamitan para sa mga profesional, at isang pantry na laging puno. Ang pagluluto ay hindi isang pangangailangan para sa akin, kundi isang pag-ibigan na muli kong natuklasan sa aking bagong kalayaan. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi sa aking pisikal na kapaligiran, kundi sa kung paano ako nakikipag-ugnayan sa mundo. Sa loob ng maraming taon, ako ay naglalakad na nakayuko, nakasuot ng simpleng damit, iniiwasan ang atensyon. Ngayon ako ay naglalakad ng tuwid na may kumpiyansa ng isang babaeng ganap na kumontrol sa kanyang kapalaran. Ang aking mga bagong gawain ay kinabibilangan ng mga klase sa yoga sa isang eksklusibong studio, mga hapunan sa pinakamahusay na mga restoran ng lungsod, at pinakamahalaga, lingguhang pagpupulong kasama ang aking bagong social circle. Si Mark, ang aking abogado, ay naging higit pa sa isang tagapayo sa batas. Siya ngayon ay isa sa aking pinakamalapit na kaibigan. Nagpupulong kami tuwing Huwebes ng hapon sa kanyang opisina, hindi lamang upang suriin ang mga usaping legal, kundi upang magplano ng mga bagong pamumuhunan at mga proyektong philanthropic. Diaris, sinabi niya sa akin noong nakaraang linggo habang sinusuri namin ang mga financial statement ng aking mga kumpanya, ang ginawa mo ay hindi lamang pagbawi ng iyong kapangyarihan. Ito ay paglikha ng isang modelo kung paano maaaring kontrolin ng isang babae ang kanyang salaysay sa anumang edad. Ang bagong pamamahala ng Herrera Construction ay naging mas matagumpay kaysa sa dati sa ilalim ni Evan at Daniel. Kinuha ko si Eleanor Martinez, isang 45 taong gulang na civil engineer na may FB at 20 taong karanasan sa mga malalaking proyekto. Sa loob lamang ng 3 buwan, lubos niyang muling binalangkas ang mga operasyon, nagpatupad ng mga bagong quality system, at nakakuha ng mga kontrata na nagdoble ng aming tinantyang kita. El-Res de Maris, ang mga kliyente ay humahanga sa pagkakaiba, naiulat ni Eleanor sa panahon ng aming buwanang pagpupulong. Dati, ang mga proyekto ay palaging naantala, may mga problema sa komunikasyon, at ang kalidad ng trabaho ay hindi pare-pareho. Ngayon kami ay naghahatid sa oras, sa loob ng budget, at may mga pamantayan na lumalampas sa mga inaasahan. Ang kanyang profesionalismo at dedikasyon ay nagpapatunay na ginawa ko ang tamang desisyon sa pag-alis sa mga naunang tagapamahala. Ang aking buhay panlipunan ay umunlad din sa mga hindi inaasahang paraan. Sa pamamagitan ng aking mga klase sa yoga, nakilala ko ang isang grupo ng mga profesional na kababaihan na kasing edad ko na naging tunay na mga kaibigan.
May mga retiradong doktor, mga dating ehekutibo ng mga multinational corporation, matagumpay na mga artista, at mga negosyante na, tulad ko, ay nakabuo ng malaking kapalaran, ngunit mas gusto nilang panatilihin ang isang mababang profile. Ang pinakahinahangaan ko sa iyong kwento, sinabi sa akin ni Samantha, isang 62 taong gulang na dating marketing director sa isa sa aming mga buwanang hapunan, ay hindi mo hinanap ang paghihiganti para lamang sa paghihiganti. Naghanap ka ng hustisya at malaki ang pagkakaiba. Ang mga babaeng ito ay nakakaunawa sa mga natatanging hamon ng pagiging matagumpay sa isang lipunan na madalas na hindi pinahahalagahan ang kapangyarihan ng mga matatandang kababaihan. Ngunit marahil ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa aking relasyon sa aking sarili. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong tukuyin ng iba ang aking halaga, tratuhin ako na parang ako ay hindi nakikita o hindi mahalaga. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, naramdaman kong ganap na nakaayon sa kung sino talaga ako. Gumigising ako tuwing umaga na nasasabik para sa mga posibilidad ng araw, hindi nagpapasakop upang tiisin ang mga paghihirap. Ang aking morning routine ay nagbago upang ipakita ang bagong kumpiyansa na ito. Pagkatapos ng aking kape at sesyon ng pagbabasa ng financial news, gugugol ako ng 1 oras sa aking pribadong gift. Hindi dahil kailangan kong maging maayos upang mapabilib ang sinuman, ngunit dahil nagpapadama ito sa akin ng lakas at sigla. Pagkatapos ay pipiliin ko ang aking damit para sa araw ng maingat, hindi upang magtago, kundi upang ipahayag ng eksakto kung sino ako, isang matagumpay, matalinong babae na ganap na kumontrol sa kanyang buhay. Ang mga weekend ay inilaan para sa paggalugad ng mga hilig na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon. Kumuha ako ng mga klase sa oil painting sa isang adult workshop kung saan natuklasan kong mayroon akong likas na talento para sa mga landscape. Sumali ako sa isang book club na nakatuon sa mga biography ng mga makasaysayang babaeng negosyante. Nagsimula pa akong kumuha ng mga klase sa tango, hindi dahil may kasama ako, ngunit dahil palagi ko itong gustong matutunan at sa wakas ay nagkaroon ako ng kumpiyansa na gawin ito. Ngunit ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kasiyahan ay ang aking bagong proyektong philanthropic. Sa tulong ni Mark, itinatag ko ang Invisible Women Foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga matatandang kababaihan na naging biktima ng financial family abuse. Nakikipagtulungan kami sa mga espesyalista sa batas, psychologist, at mga social worker upang matukoy ang mga kaso na katulad ng sa akin at magbigay ng libreng legal at emosyonal na mga mapagkukunan. Ang bilang ng mga kaso na ating natutuklasan ay nakakabahala, ipinaliwanag sa akin ng executive director ng pundasyon, isang social worker na nagngangalang Francis Guerrero. Mayroong libu-libong kababaihan na inaabuso sa pananalapi ng kanilang sariling mga pamilya, ngunit wala silang mga mapagkukunan o impormasyon na kailangan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang aming programa ay nakatulong na sa higit sa 50 kababaihan sa mga sitwasyong katulad ng sa akin. Ang isa sa aming mga unang beneficiary ay isang 70 taong gulang na babae na nagngangalang Eloisa, na ang anak na babae ay nagnanakaw sa kanyang pensyon sa loob ng 5 taon habang kinukumbinsi siya na siya ay masyadong matanda upang pamahalaan ang sarili niyang pananalapi. Sa aming tulong legal, hindi lamang niya nabawi ang kanyang pera, kundi naghain din siya ng mga kasong kriminal laban sa kanyang anak para sa elder fraud. El Res de Maris, sinabi sa akin ni Eloisa noong aming huling pagpupulong na mailuha ng pasasalamat sa kanyang mga mata, ibinigay mo sa akin hindi lamang ang aking pera kundi pati na rin ang aking dignidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na parang isang taong karapat-dapat sa respeto. Ang mga sandaling ito ay nagpaalala sa akin kung bakit sulit na ilantad ang sitwasyon ng aking sariling pamilya. Ang aking bagong buhay ay kasama rin ang mga simpleng kasiyahan na nakalimutan kong umiiral. Maaari akong pumunta sa supermarket at bumili ng eksaktong gusto ko, hindi ang pinakamurang bagay na magagamit. Maaari akong magbigay ng buong puso sa mga charitable causes nang hindi kinakailangang magpanggap na bawat piso ay isang sakripisyo. Maaari akong maglakbay kung kailan ko gusto, kumain sa mga eleganteng restaurant, bumili ng mga libro nang hindi tinitingnan ang presyo. At pinakamahalaga, maaari kong gawin ang lahat ng ito nang hindi kailangang bigyang katwiran ang aking mga desisyon sa sinuman.
Ang pagkilala sa publiko ay dumating nang hindi inaasahan ng natuklasan ng isang investigative journalist mula sa pambansang pahayagan ang tungkol sa aking kwento sa pamamagitan ng mga legal na paglilitis na may kaugnayan sa kaso nina Evan at Sarah. Ang artikulong isinulat niya tungkol sa hindi nakikitang multimillionaire na naglantad ng pang-aabuso sa pamilya ay naging viral sa social media. At ginawa akong isang uri ng simbolo para sa mga matatandang kababaihan na hindi napahalagahan o inabuso. Ang iyong kwento ay kumakatawan sa isang bagay na mas malaki, sinabi sa akin ng mamamahayag sa panahon ng panayam. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihan na mayroon ang mga kababaihan upang muling isulat ang ating sariling mga salaysay anuman ang ating edad. Ang artikulo ay nakalikha ng daan-daang mga liham mula sa mga kababaihan na nagbabahagi ng magkakatulad na karanasan na marami sa mga ito ay naging mga kaso para sa aming pundasyon. Ngunit higit sa lahat, itinuro sa akin ng aking bagong buhay na ang tunay na yaman ay hindi nasa pera, kundi sa pamumuhay ng totoo at pagtrato ng mairespeto na nararapat sa atin. 6 na buwan pagkatapos ng Mother's Day launch na nagbago ng buhay, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Ito ay si Evan, ang aking anak, na gumugol ng huling ilang buwan na nakatira sa isang 2-kwartong apartment sa isang middle-class neighborhood, nagtatrabaho bilang insurance salesman para sa isang maliit na kumpanya. Ang kanyang boses ay naging iba sa telepono, mas mapagkumbaba, walang bakas ng kapalaluan na nagkaroon ng katangian sa aming mga pag-uusap sa loob ng maraming taon. Ina, sabi niya pagkatapos ng isang mahaba, awkward na katahimikan. Alam kong wala akong karapatang humingi sa iyo ng anuman, ngunit gusto kitang makita para lang mag-usap, para tunay na humingi ng tawad. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag sa dulo, at sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, narinig ko ang batang lalaki na siya bago siya naging lalaking nagtaksil sa akin. Sumang-ayon akong makita siya hindi dahil lubos ko siyang napatawad sa kanyang ginawa, kundi dahil natutunan ko na ang pagpapatawad ay pangunahing regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, hindi sa mga nanakit sa atin. Nagkita kami sa isang tahimik na cave sa downtown, neutral sa publiko, kung saan pareho kaming makakaramdam ng kaligtasan upang ipahayag kung ano ang kailangan naming sabihin. Nang ako ay dumating, halos hindi ko siya nakilala. Ang lalaking maayos na nakasuot na palaging ipinagmamalaki ang kanyang mga designer suite ay napalitan ng isang taong mukhang pagod. Nakasuot ng simple, ngunit malinis na damit na may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagsasabi ng mga gabing walang tulog. Tumayo siya nang makita niya akong pumasok, isang kilos ng paggalang na hindi niya ipinakita sa akin sa loob ng maraming taon. Ina, ang unang sinabi niya, at pagkatapos ay tumigil siya na parabang ang lahat ng mga salita na kanyang kinabisado ay naglaho sa kanyang isip. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang ginawa namin sa iyo, ang ginawa ko sa iyo ay walang pagbibigay katwiran. Walang mga dahilan na maaaring magpaliwanag kung paano tayo napunta sa pagpaplano ng isang bagay na napakalupit. Umupo ako sa tapat niya at pinag-aralan ang kanyang mukha. Naghahanap ng mga palatandaan ng tunay na katapatan kumpara sa kinakalkulang manipulasyon. Ang nakita ko ay isang baliw na tao, ngunit hindi kinakailangang nagsisisi sa tamang mga kadahilanan. Evan, sabi ko ng mahina. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Kung ako talaga ang mahirap na babae na inakala mo, mararamdaman mo pa rin bang mali ang iyong pinlano? Ang tanong ay nagulat sa kanya. Nakita ko ang kanyang utak na nagtatrabaho upang mahanap ang tamang sagot, ngunit sa huli ay nagpasya siyang maging tapat. Marahil ay ipagbibigay katwiran namin ang aming mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa aming sarili na ito ay para sa iyong ikabubuti, umamin siya, nakatingin sa ibaba. Sasabihin namin na ikaw ay masyadong matanda upang alagaan ang iyong sarili, na ang bahay ay talagang mas mahusay para sa iyo, na ang pagbebenta ng iyong bahay ay ang pinakamatalinong desisyon sa pananalapi. Eksakto, sagot ko. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap na ito, bahagya akong ngumiti. Ang problema ay hindi kailanman na hindi mo alam na may pera ako. Ang problema, Evan, ay nagpasya ka na ang aking opinyon, ang aking mga kagustuhan, ang aking otonomiya bilang isang tao ay hindi mahalaga. Tinrato mo ako na parang isang bagay na maaari mong ilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa para sa iyong kaginhawaan. Tumango si Evan, luha ay nagsisimulang mabuo sa kanyang mga mata. Tama ka. Ganap na tama. At hindi ko alam kung paano mabuhay sa na ngayon na naiintindihan ko na iyon.
Sinabi niya sa akin kung paano ang huling ilang buwan ay ang pinakamahirap sa kanyang buhay, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati na rin sa emosyonal. Umalis si Sarah sa kanya 1 linggo lamang pagkatapos ng pagbagsak. Kinuha ang kaunti na lang ang natira sa kanila at bumalik sa kanyang mga magulang sa ibang lungsod. Sinisisi niya ako sa lahat, paliwanag niya. Sinasabi niya na kung mas mahusay kong hinawakan ang sitwasyon sa iyo, walang mangyayari sa lahat ng ito. Ngunit alam kong siya ay kasing brutal, kasing manipulatibo. Pareho kaming ganoon. Ang kanyang mga salita ay nagpatunay ng isang bagay na alam ko na. Kahit sa kasawian, ang ilang tao ay hindi tunay na natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Naghahanap lang sila ng iba na sisisihin para sa mga kahihinatnan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking bagong buhay, aking mga proyekto, ang pundasyon na aking itinatag upang tulungan ang ibang mga kababaihan sa mga katulad na sitwasyon. Nakita ko ang kanyang mga mata na lumaki habang napagtanto niya ang laki ng tunay na nawala sa kanya, hindi lamang pera at ari-arian, kundi ang pagkakataong makilala ang kanyang tunay na ina upang magkaroon ng isang tunay na relasyon sa akin. Mayroon bang pagkakataon na maaari nating muling buuin ang ating relasyon? Sa wakas ay tanong niya, ang kanyang boses ay maliit at puno ng pag-asa. Hindi ako humihingi ng pera. Hindi ako humihingi na ibalik mo sa akin ang anuman. Mayroon bang posibilidad na isang araw ay mapapatawad mo ako? Ang sagot na ibinigay ko sa kanya ay isang bagay na aking binuo sa loob ng mga buwan ng pagninilay-nilay at personal na therapy. Evan, napatawad na kita dahil pinalaya ako ng pagpapatawad mula sa bigat ng sama ng loob. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang otomatikong pagkakasundo. Ang tiwala ay binuo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga aksyon sa paglipas ng panahon, hindi sa pamamagitan ng mga paghingi ng tawad sa isang cave. Ipinaliwanag ko na kung tunay siyang gustong muling buuin ang aming relasyon, kailangan niyang patunayan na siya ay fundamentally nagbago bilang isang tao, hindi lamang na natuto siyang magsisi sa mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Ibig sabihin, pagtatrabaho sa sarili mo sa therapy, pag-unawa kung bakit ka nagplano ng isang bagay na ganoon kalupit laban sa sarili mong ina. Ibig sabihin, ang pagiging lalaking gagawa ng tama kahit walang nanonood. Nagpaalam kami sa hapon na iyon na may isang may pag-aalinlangan na yakap, ang una naming tunay na ibinahagi sa loob ng maraming taon. Nangako ako ng wala, ngunit hindi ko rin ganap na isinara ang pinto. Ang oras at mga aksyon ang magsasabi kung may pag-asa para sa amin bilang isang pamilya. Sa pagrepaso sa buong karanasang ito ngayon, napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay na nakuha ko ay hindi ang kasiyahan ng paghihiganti, kundi ang pagtuklas kung sino talaga ako kapag tumigil ako sa pagpapanggap na ibang tao. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa mga anino ng aking sariling mga kakayahan, nagtatago sa likod ng isang maskara ng pagpapakumbaba na sa katunayan ay takot sa paghusga ng iba. Ang babaeng ako ngayon ay gumigising tuwing umaga na alam na eksakto kung ano ang aking halaga. Hindi dahil sinabi ito ng iba, kundi dahil natutunan kong pahalagahan ang aking sarili. Gumagawa ako ng mga desisyon batay sa kung ano ang tunay kong gusto, hindi sa kung ano sa tingin ko ang inaasahan ng iba sa akin. Pinapalibutan ko ang aking buhay ng mga taong nagbibigay galang at sumusuporta sa akin, hindi ang mga nagtitiyaga sa akin bilang isang kinakailangang pabigat. Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa daan-daang mga kababaihan na sumusulat sa akin bawat linggo na nagbabahagi ng kanilang sariling mga karanasan sa pagiging hindi napapahalagahan, ginawang hindi nakikita, o inabuso ng mga miyembro ng pamilya na dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Sa pamamagitan ng pundasyon, nakatulong kami sa mahigit 200 kababaihan na mabawi ang kanilang pinansyal at emosyonal na otonomiya. Ngunit marahil ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito, hindi kailanman huli upang muling isulat ang iyong kwento. Sa edad na 64, kapag inaakala ng karamihan na ang buhay ay nakatatak na sa bato, pinatutunayan ko na maaari tayong ganap na muling likhain ang ating sarili kung mayroon tayong lakas ng loob na maging totoo. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa mga nanakit sa atin, kundi ang pagbuo ng isang bagay na napakahusay, napakalakas, napakatotoo na sa kanila. Ang kanilang pagtataksil ay magiging isang footnote lamang sa dakilang kwento ng ating buhay. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang pamumuhay ng lubos, kaya't ang mga taong minsan ay hindi nagbigay halaga sa atin ay mapagtatanto ang lahat ng kanilang nawala ng piliin nilang huwag tayong pahalagahan.
Ngayon, ako ay mas mayaman kaysa kailanman, hindi lamang sa mga tuntunin ng pananalapi, kundi sa paggalang sa sarili, tunay na mga relasyon, at ang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pamumuhay ng ganap na nakaayon sa kung sino talaga ako. At iyan, higit pa sa anumang numero sa isang bank account, ang tunay na kayamanan na natagpuan ko nang tumigil ako sa pagtatago sa mga anino ng aking sariling buhay. Iyon ang paborito kong sandali sa buong karanasang ito, ang pag-unawa na nabawi ko, hindi lamang ang aking kapangyarihan, kundi pati na rin ang aking tunay na pagkakakilanlan. At sa iyo, ikomento sa ibaba kung anong bahagi ng aking kwento ang pinaka-nakakaapekto sa iyo. Huwag kalimutang mag-iwan ng like kung naniniwala ka na mas maraming kababaihan ang kailangang makarinig ng mensaheng ito na hindi kailanman huli na bawiin ang ating kapangyarihan.